Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung nangyaring rally kahapon na tinawag na ngayon na Budol Rally. Bakit Budol Rally? Maraming nag-attend doon na hindi nila alam bakit sila nandoon. Nahablot lang daw. May napanood ako na senior citizen na balita ito ng mainstream media. Pinangakuan daw sila na bayaran sila ng 1,000 pesos. Ay nako, nakakaya itong rally kahapon, January 31. Okay, panoorin natin, pakinggan natin itong komentary ni Pinoy Views and Opinion at dagdagan ko ng aking reaksyon. Pagiging killjoy mga kababayan ha, nasabi, naninira tayo ng party ng may party dahil alam naman natin naglululundag sa tuwa. Eto mga dilawan, pitlawan, mga bagong unit team na mga bangagan, pulahan, mga dilawan, mga kababayan. Masayang-masaya sila dahil success daw ang kanilang rally na pinantapat nila sa INC. Bagamat kung ikukumpara mo sa rally sa INC mga kababayan, dumilang sa kuko, gayon pa man, umabot rin pala sila ng 1,000. Lampas libo po mga kababayan. Mga less than 5,000 siguro, ganyan. Pero umabot pa rin ng libo. Sabi natin, oh really? Pero anyway, yung mga regular na rallyista pa lang mga kababayan, di ba? Marami na sila. Pero dito mga kababayan, tumaas pa rin ang ating kilay. Talaga lang ha? Talaga legit din dumadalo dyan sa rally? Yun pala mga kababayan. Tama ang ating hinala na etong rally ni Natrililing, mga matrimonyo, Shelo Magno, ay isa lang palang budol rally mga kababayan. Dahil bukod sa nanloko sila mga kababayan na laban daw ito sa korupsyon, ang kanilang pinopronta ay impeach VP Sara. At nung nag-interview, etong kanilang kakamping media mga kababayan, take note ha, media pa yan ng mga dilawan, Rappler, nabisto na ang dumadalo pala sa rally mga kababayan ay hindi nga nila alam kung bakit sila nandyan. Nahila lang daw sila mga kababayan dahil mayroong hakutan. Hinakot daw sila ng bus. At yung iba pa sa kanila ay supporter pa ni VP Sara, animal. Rally na papatay si Sara Duterte tapos mayroong mga supporter si Sara Duterte. Kaya isa itong malinaw na budulan na rally mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Bakit po kayo nandito? Nahablot lang po kami. Nahablot lang po kami. Oh. Ba na itong rally ay laban kay Sara Duterte? Hindi ko po alam ba sige. Hindi alam. Hindi nga nila alam mga kababayan na for impeachment yan, VP Sara. Ngayon. Sa totoo lang sir, hindi ko nga talaga alam. Marami silang tinanong mga kababayan ha. Karamihan mga kababayan mailak. Oh, no. Nagtatakip pa ng mukha. Tingnan niyo yung ilan nagtatakip ng mukha, nagmask, tapos naka-shades. At yung mayroong sumagot mga kababayan, sumagot ng katotohanan, hindi namin alam kung bakit kami nandito. Ano po sa inyo ang pabor kay Sara Duterte dito? Oh, mayroon pa nga pabor. Oh, 1, 2, 3. Oh, malamang yung iba mga kababayan nagtatakip ng mukha. Pabor pa yan kay Sara Duterte. Nahiya lang dahil baka bawiin. Yung kanila, ano kaya ang ibinigay sa kanila, no? Siguro mga kababayan, mayroon ding mga talent yan. Magkano nga ba yan? Tapos siguro pinangakuan ng ayuda, pinangakuan ng ano-ano, akap, lingap. Kaya napilitang magpunta kahit hindi nila alam. Mayroon pa nga supporter si Sara, aminado, Kayo, sino ang pabor kay Pangulong Marcos? Okay, bangag mga kababayan. Wala! Wala. Anong sabi? Mas marami daw pro Marcos kaysa sa pro Duterte? Dyan sa rally ni Sara ha? Rally na yan, napatalsikin si Sara, mayroon pang supporter siya na dumalo. Dahil hindi nila alam kung bakit sila nandyan. Dahil hinakot lang. Nahablot lang daw, sabi ng bata. Pero hindi lahat kayo ay against kay Sara Duterte. Hindi. Hindi lahat against kay Sara Duterte. Sa rally ng mga dilaw mga kababayan na ipa-impeach si Sara Duterte. Grabe. Tingnan nyo ha, mga tao nagtatakip ng mukha. Nagtatakip ng mukha. Mukha ba yan ng mga talagang may pinaglalaban mga kababayan na patalsikin si Sara? O parang laro lang sa kanila, nagtatawanan lang. Kung tinanong, hindi namin alam. Nagaganap. Kaya pala dumami. Tingnan nyo, In fairness, marami din yan mga kababayan. Pero yun nga, hindi nga nila alam kung bakit sila nandyan. Magkano ang dahilan? Ang multi-sector. Kids, Woody or Bang? Okay, so ako may napanood akong
balita rin ng mainstream media, senior citizens. Nawagan ang impeachment ni Vice President. Senior citizens, nagrereklamo kasi tinawag daw sila ng kanilang presidente ba yun o asosasyon na magpunta nga sa EDSA at pinangakuan ng 1,000 peso kada isa. O, sino ba naman ang ayaw ng 1,000? So nagpunta sila. Yon, in-interview sila ng mainstream media, nagrereklamo. Sana tuparin nila yung pangako nila, kahit man lang pamasahin namin, maibigay para hindi kami lugi, hindi kami... Ay, nako. Anyway, yan talaga ang politika. At least nabisto sila ngayon. Yung survey na 41% na pabor sa impeachment ni VP Sara na napasinungalingan na sa rally na ito. Kakaunti ang nag-attend. Sabihin mo, 5,000 o 10,000. Pinakamarami na yon. Ang iba doon, hinakot, binayaran, hindi alam kung... So, sino talaga ang may gusto lang na ma-impeach ni VP Sara ay yung mga makakaliwa. Yan, Akbayan, Makabayan Black, sila. Then, of course, Ibang Dilawan. Kailan ang taong bayan? Sa tingin ko, mas marami ang Maka Duterte. Okay? So, wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Matatapos din itong kalbaryo ni VP Sara na ito. Malalampasan din niya itong impeachment challenge sa kanyang political career. Salamat. Magpasalamat tayo sa rally ng Iglesia noong January 13 dahil napakalaking epekto po ito. Kaya tahimik na ngayon ang impeachment complaint. Hindi na umuusad kasi yung 1.8 million na nagtipon-tipon sa Quirino Grandstand noong January 13, napakalaking mensahe yan para sa ating mga kongresista na wag basta-basta gagalaw Kaya lang, after the election, so mag-iiba na ang laro dyan. May posibilidad na ituloy nila ang impeachment complaint na iakyat sa Senado. At ang maglitis na sa impeachment complaint, posible yung next Congress, yung mga senador na mananalo. Kaya maging maingat po tayo sa pagboto ng mga senador. Piliin natin yung senador na may paninindigan, may prinsipyo, hindi nabibili ng pera ang kanilang pagsilbi sa taong bayan. Okay mga kaibigan.